Hey, it's MJ. This is another episode of our real life true story, part 3, called Maldita. Miss MJ, magandang gabi po. Ako po si Mikay. Karanasan ko po ito noong bata pa po ako. Sinama ako noon ni Mama sa prayer meeting sa bahay ng isa niyang sister. Habang nasa loob sila ng mga sisters niya at nagdarasal, kami namang mga kapwa ko bata ay nasa labas lang at naglalaro. Nanghuhuli kami ng mga tutubi. Napahiwalay ako sa mga kalaro ko. Nagandahan kasi ako sa mga bulaklak ng gumamela. Gusto ko sanang pumitas kaso hindi ko maabot yung bulaklak. Masyadong mataas yung halaman para sa akin. Maliit lang kasi talaga ako kumpara sa ibang bata. Pero kahit ganon, hindi ako sumuko. Pilit kong inaabot yung mga bulaklak hanggang sa maya-maya, may babaeng tumabi sa akin. Parang kasing edad lang din ni Mama. Hindi ito nagsalita pero pumitas siya ng isang bulaklak at binigay sa akin. Pagkabigay niya ay nagpasalamat ako at tumingin sa kanya. Napakaganda ng babae. Parang kulang ang salitang perpekto kung ilalarawan ko ang kanyang muka. Naglakad na siya palayo, ngunit lumingon siya sa akin sabay ngiti na para bang inaanyayahan niya akong sumunod sa kanya. Walang kamalay-malay naman akong sumunod dito. At sa isang iglap, napunta kami sa hardin na punong-puno ng iba't ibang klaseng bulaklak. Iba-iba ang kulay at may nagliliparan ding mga tutube at paru-paro. Napakaganda ng lugar na iyon. Nakatingin lang sa akin yung babae habang yung mga mata ko naman ay hindi ko malaman kung saan titingin. Namitas ako ng madaming bulaklak. Isinahod ko ang mga iyon sa gamit ang damit ko. Ang ganda ng pagkakangiti sa akin ng babae. Tuwang-tuwa ito habang pinagmamasdan ako. Hanggang sa hindi ko namalayan ang oras. Nawala sa isip ko na kasama ko pala si Mama. At alam ko na ilang oras na akong naglalaro at patakbo-takbo sa hardin na yon. Napaisip ko tuloy na baka hinahanap na ako ni Mama. Tinawag ko yung babae, Miss MJ. Sabi ko pa nga, ate gusto ko nang bumalik doon sa prayer meeting kasi baka hinahanap na ako ng mama ko. Pero tumanggi yung babae. Sumama na lang daw ako sa kanya at dadalhin niya ako sa magandang lugar. Sabi ko ayoko. Sa susunod na lang na isama ako ulit sa prayer meeting ni Mama. Pilit kong hinahanap yung daan pabalik, Miss MJ. Pero kahit saan ako magpunta, puro halaman at bulaklak lang ang nakikita ko. Parang napakalaki ng hardin na iyon. Nagtatakbo na ako noon, pero hindi ko matunton ang daan palabas. Naiyak na ako kasi pakiramdam ko naliligaw ako. Naiisip ko din na baka hindi na ako makauwi. Iniyak ko na lang ng malakas baka sakaling marinig ako ni Mama. Pero biglang sumulpot yung babae sa likuran ko. Pilit niya akong pinapatahan at wag daw akong mag-alala kasi aalagaan niya raw ako at puro masasarap na pagkain ang ipapakain sa akin. Ngunit hindi niya ako nakumbinse. Pilit ko siyang nilalayuan at hinahawi yung mga kamay niya. Hindi ko naman kako siya kilala, sabi ko pa nga. Sigurado akong galit na sa akin si Mama kaya kailangan ko nang bumalik doon. Nagsalita ito. Gusto ko daw ba na siya yung magalit? Dahil likas din naman akong maldita noon, sumagot ako ng wala akong pakialam kung magalit siya. Kasi hindi ko naman siya mama. Sumama ang tingin sa akin ng babae, Miss MJ. I think nagalit nga siya. Biglang nagbago ang kulay niya. Napalitan yung magandang muka ng nakakatakot na itsura. Kung napanood nyo na yung movie na Splice, medyo kamukha nun na mas nakakatakot pa nga. Tapos kulay asul yung balat. Nagsisigaw ako nun sa sobrang takot. Ilang minuto akong sumisigaw nun habang nakapikit nang may tumawag sa pangalan ko at yumakap. Doon na ako tumigil. Pagdilat ng mga mata ko ay nakabalik na ako doon sa tapat ng bahay ng sister ni Mama.
Si mama yung yumayakap sa akin. Ilang oras na daw nila akong hinahanap at muntik pang mag-report sa mga pulis. Tinanong niya kung saan ako nagpunta, pero hindi ako makasagot noon. Nanginginig pa rin ako sa takot. Pagka-uwi namin, kwinento ko kay mama kung anong nangyari sa akin. Hindi ko nga alam kung naniwala ba sila. Pero ang alam ko, may nabanggit si Papa tungkol sa isang elemento. Baka daw nagustuhan daw ako noon at gusto akong gawing anak. Buti na lang daw mahirap akong utuin at maldita. Kaya ibinalik na lang ako sa kanila. Mula nun, hindi na ako sumama kay mama sa mga prayer meetings niya. Hindi ko rin naisip magpakabait. At baka balikan ako ng mama kong elemento. Okay, that story is from Mikay. Thank you, Mikay, for sharing your story. If you have a story to share, you can message me and I will send GCash in return. Thank you for watching my videos. Bye!